Good evening po, I'm Laudet. It's me again, Jern Velo M. Cantela, taga 10 Sigara. Natatalakay po natin ngayon, it's all about bottom billions. So yeah, tatalakay natin ngayon kung ano yung bottom billions and kung ano yung mga epekto nito sa ating globalisasyon at kung ano yung mga positibong epekto at negatibong epekto nito sa ating globalisasyon. So yeah, let's start. So first is ano nga ba ang bottom billions? So, ang bottom billions daw ay tumutukoy sa mga bilyo-bilyong tao na naninirahan sa isang bansa kung saan naghihirap sila sa pag-unlad o nahihirapan sila sa iba't ibang pag-unlad ng kanilang ekonomiya. So, kagaya ng mga ang mga rason naman nito kung bakit nagiging mahirap sa kanila yung pag-unlad ng kanilang ekonomiya dahil sa mahinang kakulangan ng mga resources, ng mga needs nila, yung mga corrupt na mga pamahalaan at iba pa. So, yeah. At ano naman yung mga epekto nito sa ating globalisasyon? So, ang epekto naman nito sa ating globalisasyon is yung kahirapan sa pag-angat ng ekonomiya nga. So, ang mga bansang ito ay nahihirapang makaangat sa kanilang ekonomiya dahil sa kakulangan ng mga local resources nila like yung mga likas na yaman, like yung mga hindi rin nila ma-access yung ibang bansa o hindi sila maaring makipagkalakalan sa ibang bansa na wala rin silang ibalik na resources galing sa kanila. Kaya nahihirapan sila makakuha ng mga resources din. Nahihirapan sila magkuha ng mga import goods. So kaya yes, dadako naman tayo sa mga positibong epekto nito sa ating globalisasyon. So mga positibong epekto naman nito sa ating globalisasyon is yung mga merkado is since yung mga merkado sa isang mahirap na bansa o mahirap na ekonomiya ay mas nakakabili sila ng mas mura o like hindi sila nag-overprice kasi nga mahirap yung ekonomiya nila, mahirap yung pag-unlad at yun. So nagiging pagkakataon din ito ng mga paglikha ng trabaho o paglikha ng mga management kasi mas napapadali yung paglikha ng mga management sa mga mahirap na bansa dahil siguro mas nakakaisip ka ng mas plakadong plano para sa kung gusto mo man maggawa ng mga trabaho o ng sarili mong management and yun. And dadako naman tayo sa negatibong epekto nito sa ating globalisasyon. So ang negatibong epekto naman nito sa ating globalisasyon ay yung mga tao is lalong naghihirap dahil sa kakulangan nga, and yung mga nakikinabang lang nito is yung mga pamahalaan. Pero hindi naman masyado kasi since kulang yung mga needs nila, siguro nag-i-import sila sa ibang bansa pero sila lang rin. And sa paghihirap ng bansa nila or sa kanilang ekonomiya ay mas maraming namamatay dahil sa gutom, sa ibang sakit o kagaya ng siguro yung pagdako ng COVID-19 is sila yung mas naapektuhan talaga eh. And yes, I think nga
So, yun lamang po. Maraming salamat po.